sinabay na rin po natin ating first fruit, no, giving, Kaya sa mga wala pang sobre, mayroon pang konting sobre diyan, no, diyan. Itong first fruit natin. Sa mga nakatapos ng first fruit, ihulog nyo rin yung nakatapos na, yung mga sobre ninyo. No. Lagyan nyo lang ng complete na. Kung gusto nyo mag-Thanksgiving or whatever, yan po, mamaya na lang pagkatapos ng service na ito. Amen. Yan po, maganda po maya ang ating, yung, niyan, yung Christmas, yan? Yung, medley, yan. Mamaya yan, ating matungayan. And, mamaya rin, I will give a message about Christmas. Amen. And today, our message is about first fruit. Amen. The concept of first fruit. Amen. Why we give first fruit. Amen. Kasi mahirap magbigay na hindi mo alam kung paano, bakit tayo nagbibigay. Amen. And we need to understand very clearly from the Bible, the biblical giving of first fruit. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. Amen. And today pala ay meron tayong, praise God, meron tayong candidate for baptism, si Jared Tagayon. Amen. After this, ay meron tayong baptism. Amen. It's a blessing na meron tayong baptism. Amen. And last Tuesday, nagkaroon tayo ng evangelistic meeting, soul winning doon sa Bacoor, doon sa Panapaan. And yung mga nasunugan, mga estudyante ni Sister Rosalie sa Giants, marami po sila doon. Ang estudyante doon sa Giants na victim ng sunog ay mga 21. Nagbigay po tayo doon ng mga relief goods at pagkain. Nagluto Sister Amalia. Thank you, Sister Amalia, sa pagluto ng mga lugaw. Amen. And almost 88 souls, na nakarinig ng Ebanghelyo. 88 souls. Amen. Kaya, nag-prepare po kami ng 100 na cup na lugaw. Amen. And 88 po, ang nakarinig ng Ebanghelyo. At nakatanggap din sila ng konting mga relief goods. Amen. Kaya salamat sa inyong pagbibigay. Amen. Doon po natin ginagamit ang ating mga binibigay sa gawain ng Panginoon. Amen. Para marami tayong maabot na kaluluwa. Mayroon pa sana doon isa sa Niyog. Marami rin. Isipin mo sa Panapaan, 60 families. 60 families doon. Na nakatira lang sila sa kubol-kubol lang. Kaya pag nakita kayo ng lugar, yung situation nila, magpasalamat kayo kasi nakahiga pa kayo sa magandang higaan. Pag nakita nyo sila, ay magpasalamat ka sa Diyos. Amen. Na hindi ka naging biktima ng sunog sa Bacoor. Wala na silang bahay, walang damit na mga, nag-aantay na lamang sila ng mga relief goods. Kaya naging bahagi rin po tayo doon. Through the efforts kay Sister Rosalie. Kasama ng mga teachers doon. Okay, salamat po sa Panginoon. At dadako na po tayo sa pinakamahalagang sandali. And dito sa attentive heart today. Amen. Pag-aralan muna natin ang the concept of first fruit. Sa Deuteronomy chapter 26. Sana makuha ko mabilis. Mabilis ang oras. Basahin muna natin. Deuteronomy chapter 26. Verse 1 to 13. Okay. Mga dyan sa kabila, Sige, mag-focus lang tayo muna saglit para babilis to. 1 to 13, basahin natin. This is the concept of giving our first fruit. Ito po ang idea ng first fruit. Ang sabi ng chapter 26, verse 1 to 13. Basahin po natin ang salitan. And it shall be when thou art come into
unto the land which the Lord thy God giveth thee for an inheritance, and possesseth it, and dwellest therein, that thou shalt take of the first earth when thou shalt bring the land, shalt go unto the place which the Lord thy God chose the place his name there. And thou shalt go unto the priest shall be in those days, and say unto him, Profess this day unto the Lord thy God, that I am come unto the country which the Lord sware unto our fathers to give us. The priest shall take the basket and thou shalt speak, say before the Lord thy God, Assyrian ready to perish was my father, and he went down into Egypt and sojourned there with a few, and became there a nation great and mighty and populous. And when he cried unto the Lord, our God, the fathers, the Lord heard our voice, and looked on our affliction, and our labor, and our oppression. And he hath brought us into this place, and hath given us this land, even the land floweth with milk and honey. Set it before the Lord God, and worship, and thou shalt rejoice in every good things which the Lord thy God hath given unto thee, and unto thine house, and thou, and the Levite, and the strangers that is among you. Increase the third year, which Levite and strangers, the fatherless, and the widow, eat within the gates, and be filled. Sabay-sabay natin basahin ang verse 13. And thou shalt say before the Lord thy God, I have brought away the hallowed things out of mine house, and also given them unto the Levite, unto the strangers, unto the fatherless, unto the widow, according to all the commandments which thou hast commanded me. I have not transgressed and commandments, neither I have forgotten them. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, salamat po sa mga passages na aming nabasa. Banal na Espiritu, malaya kang gumasa aming kalagitnaan, at tulungan mo kami, Diyos. Tulungan kami lingkod na gagamitin. I am nothing, O God, without your power and wisdom. I'm good for nothing this morning. And speak to us in a very personal way, very special way, through your word, Panginoon. Empower the servant. I'm nothing, O God, and lend your power and wisdom to the servant you are going to use this morning. Forgive our sins, cleanse us, our heart, Panginoon, and forgive our sins, O God. And all these things we ask in Christ's name. Amen. Praise the Lord. Maupo na po tayo. Salamat po sa Panginoon. Okay, dyan sa ating kabila, no? And salamat sa Panginoon na pinahiram tayo ng lugar dyan sa kabila. Amen. For the meantime, no? Para maging maluwag po tayo, no? Salamat sa Panginoon sa kanyang provision sa ating pangailangan. Amen. And today ay pag-usapan natin the concept of first fruit. Amen. The concept of first fruit. Amen. Ang idea ng first fruit. Amen. Dito po sa ating binasa, ang first fruit, ay first fruit is in the Old Testament, this is the religious law, religious law. And Deuteronomy is the book of the law. Amen. Deuteronomy. And it is the command of God in verse 1 and 2. Makita natin sa ating binasa sa 26 verse 1 and 2. Ito po ang command ng Diyos, it shall be when thou art come into the land. Yan. And possess it. Yan. Makita na 5 command ng Diyos, sa mga Israelites, to take the first fruit of your crops and bring them in a basket to the place of worship. Amen. Which is the church. Amen. Yan po ang instruction ng Panginoon sa mga Israelites, na magmula sa Egypt papunta sa Promised Land. Pagdating nila doon ay
take the first fruit, no? Pagdating nila sa lugar, siyempre makatanim muna sila doon. Ang unang crops nila, ano, ay yan po ang first fruit nila sa Panginoon. Yan po, no? And sabi dito sa verse 2, verse 2, and go to the priest. Amen. Go to the priest and give the first fruit to him. Amen. Yan po, profess, no? Doon po, no, sa ating binasa, no? Yan. They shall go to the priest. Amen. So, ang priest, sa ngayon, sa New Testament, yan po ay pastor na. Amen. Sa Old Testament, yan po ang priest, no? Sila namamahala ng simbahan, no? Ng tabernakulo, no? Kasi sa Old Testament ay ang simbahan ay tabernacle ang tawag, no? Sa madali pang manawaan, yan po ay tent. Nasa tent lang po sila, no? Hindi katulad nito. Ang ibig sabihin ng tent, temporary, no? Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, we are strangers and pilgrims of this world. Kasi nandoon po sila sa Church of the Wilderness, ang simbahan nila doon ay tabernacle, tent. Kasi habang sila naglalakbay, yun, temporary lang, no? Nagtayo sila ng altar. Yan po, no? Sa you shall take the basket of your hand and set it before the altar of the Lord. Amen. Dinadala po sa altar, no, ang ating first fruit, no. Ayan po, na kaya nga naggawa tayo ng ganyan, ano. Na mamaya dali natin ating mga first fruit sa Panginoon doon sa altar. We offer our first fruit to the Lord, no. And sabi dito, ye shall repeat the story of the sojourn of Egypt, no, the Exodus and settlement in Canaan, and say, you are bringing the first fruit in honor God and His mercies. Makita natin sa sa verse 5 and 10. Amen. Yan po, sila, no? Nakarating sila sa Canaan at dali nila ang kanilang first fruit to honor God and His mercies. Amen. Bigyan nila ng karangalan ng Diyos dahil sa mercy ng Diyos, no? Mercy ng Panginoon. Amen. Yung mercy, kapatid, yan po ay yung isang makasalanan ay nagkaroon ng kapatawaran. Kaya ang mercy. Oo. Nagkaroon tayo ng mercy na dapat tayo ay mapunta sa impyerno dahil sa mercy ng Diyos, yun, napatawad tayo sa ating kasalanan. Yan po, no? And you shall set the first fruit before the Lord and worship Him and rejoice in all His goodness. Makita natin sa verse 10 and 11. Worship. So, makita natin, yung first fruit, pagdating nila doon sa Canaan, ay makapagtanim po sila doon, malaya sila makatanim sa lupang pangako ng Panginoon, at ang instruction ng Panginoon, ang unang bunga, pagdating nyo doon, sa lugar ng pangako ng Diyos, with milk, floweth milk with honey, ay ibigay ninyo ang unang bunga. The first fruits and firstlings, no, doon. Yan po ang instruction ng Panginoon. No. That's the concept of first fruit giving. No. Yan po ang concept natin, kapatid. No. First fruit. No. Sa ngayon, wala naman tayong pananim. Amen. Kaya, ang diya ng first fruit is equivalent to first income, first salary of the year. Yan po ang idea natin na binibigyan natin sa Panginoon. And we practiced this for 10 years. Amen. 10 years na natin pinapractice itong first fruit natin, at ang iba sa atin ay nag-i-enjoy na ng blessing ng Panginoon. Makita natin Deuteronomy chapter 26. Ito po ang instruction, ang konsepto ng first fruit. At maglalakbay pa yan, chapter 27 and 28, doon na sila nag-aani ng mga blessing na ating makita natin sa Deuteronomy chapter 28, doon na ang mga blessing ng Panginoon, na nandoon na rin yung mga curse ng Panginoon if we disobey the commandments of God. Yan po ang idea ng first fruit, the concept of first fruit.
No? Kailangan mainuwa natin kung bakit tayo nagbibigay ng first fruit. Amen. Makita natin ang konsepto ng first fruit dito po sa Deuteronomy chapter 26, no? 26. Nandiyan yan sa Genesis chapter 4, no? Genesis chapter 4, no? Si Abel nagbigay rin ng firstlings sa Panginoon. Yan po ang idea ng first fruit. In the New Testament, makita natin ang idea ng God first. Amen. Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya everything is always God first. Amen. Sa oras, sa araw, God first. Ang Sunday ay first day of the week. Yan ay para sa Panginoon. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yan po ay command ng Diyos. Amen? And itanda natin, every command of God, there is always correspondence blessing. Pag inuna mo ang Diyos, anong sabi niya? And all these things shall be added unto you. Amen? Sa Deuteronomy chapter 28, sabi niya, if you hearken my voice and observe it diligently. Anong sabi niya? I will command the blessing upon you. Utusan ng Diyos ang blessing mapasayo. Amen. Pag nag-disobey ka, utusan ng Diyos ang blessing mapalayo sa iyo. Kaya ikaw ngayon ang habol-habol ng blessing. Amen. Pag ikaw matapat, ikaw ang habulin ng blessing. Mamili ka, ikaw ang habulin ng blessing o ikaw maghabol ng blessing. Amen. Ama, nakakahingal din maghabol. Amen. Magpupuyat ka, mag-overtime ka, ubusin mo ang panahon mo. Oo, hindi ka na, lahat na ng panahon. Oo. Ubusin mo. Wala pa rin mangyayari, kapatid. Kasi naghahabol ka palagi. Mas maganda ang blessing ang naghahabol sa atin. No? Overtake. The blessing will overtake us. Amen. Overtake. Siya ang mag-overtake sa ang blessing. Hindi ikaw ang maghahabol. Ang blessing maghahabol. Amen. Yan po, ano? Yan po ang idea ng first fruit. Bakit tayo nagbibigay? Ang pinakauna. Why God always first. Amen. Bakit kaya? Anong dahilan? Dito po rin natin mabasa, no? Ay, dito natin kunin ang puntos. Sa verse 3, ha? Chapter 36, verse 3. And thou shalt go into the priest, shall be in those days, and say unto him, profess this day unto the Lord thy God. Yan po ang point number 1. Profess. It is the profession of God's blessing. God's goodness. God's grace. God's mercy. Yan. It is a profession. It is a profession of God's blessing, God's grace, and God's mercies. Anong profession? No? Ito ay kaya tayo nagbibigay ng first fruit. It is profession. Ano sa Tagalog profession? Pinapahayag mo. Nagpapatutuo ka. No? Na ikaw ay isang beneficiary ng Diyos. Na ikaw ay isa sa nakarating doon sa promised land na pinagpala ng Diyos. Profess. No? Profess. Pinapahayag mo, pinapakita mo publicly sa church, sa pastor, sa Diyos na ikaw may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Yan dahilan na ikaw pinagpala ng Diyos. Oo. Kaya yan nagdadala ka. Idadalhin mo ang iyong first fruit sa Panginoon. Lord, ipahayag ko na matapat ka sa aking buhay. Ang mga Israelites, for 40 years na sila in the wilderness, nakarating doon sila sa promised land, na doon pagkarating ay pinagpala sila ng Diyos. No? Nakatanim sila, mga kapatid. No? Kaya tayo nagbibigay ng first fruit bilang kapahayagan, bilang pasasalamat na ikaw ay pinagpala ng Diyos. Amen. Oo. Nagpapahayag ka na mabuti ang Diyos sa buhay mo. Oo. Pinagpala ka ng Diyos.
Amen. What a blessing. Amen. Na 2 taon na nakalipas ang pandemic ay naitawid mo, natawid ko, natawid na yung pamilya. You are still alive today. At ngayon, magpahayag ka, Panginoon, salamat. Binuhay mo pa ako, naitawid ko ang COVID-19. Hanggang COVID-20 ay COVID-21 na ngayon. Ay ito, Panginoon, ipapahayag ko. Ibibigay ko ang aking first fruit bilang pasasalamat sa iyo, Panginoon. Yan po, no? Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon. Kaya, count your blessing. Name them one by one. Amen? Yung nakatawid ka lang, kapatid. No? Marami po ang hindi nakatawid sa COVID-19. Oo. Maraming mga pastor, oo, ang nawala na. Oo, nabiktima, kapatid. Kaya salamat, we are still alive today. Kaya hindi mo sabi, naglilingkod ako sa Diyos, pastor ako, maraming pastor ang namatay, kapatid. Kaya wala na tayong magagawa pag sinabi ng Diyos, finish or unfinished. Wala na. End na. Pero salamat sa Panginoon, and today, we profess of God's blessing, God's mercies ng Diyos sa atin, God's grace, mga kapatid. Kaya marami tayong blessing ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ko nga, sabi ng awitin, count your blessing, name them one by one. See what the Lord hath done. Makita natin, ang blessing, kapatid, ay hindi lang material na mga bagay. Amen. Makita natin sa Ephesians chapter 1 verse 23, 1:3, Ephesians 1:3, bigyan natin. Kasi mga kapatid, dito sa sanlibutan, mga unbeliever, ang basihan ng blessing, may sasakyan ka, may bahay ka, malaki ang sweldo mo, nasa opisina ka, aba, mga kapatid, yan ang blessing sa mga taga-sanlibutan. Amen. Ay kung ikaw walang sasakyan, walang bahay, ay hindi blessing. Mahirap ka. Pero hindi natin naunawaan, kapatid, na may mga blessing that money cannot buy. Makita natin Ephesians chapter 1 verse 3. Basahin natin muna saglit. No. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing. With all spiritual blessing. Biro mo yan, kapatid. Lahat ng spiritual blessing, mayroon tayo binigay ng Diyos sa atin. Minsan, hindi natin na-recognize, hindi natin nalaman, kapatid. No? I-recognize natin, kapatid. We learn to appreciate the blessing of God. Those money cannot buy. Yung ikaw ay ligtas lang, kapatid. Naligtas ka. Amen. You are saved today. 9 billion people in this world. Isa ka sa naligtas. What a blessing, kapatid. Kung hindi ka naligtas at namatay tayo ng COVID-19, naku, sa impyerno na tayo ngayon. At hindi tayo nag-i-enjoy sa impyerno, kapatid. Wala pa nag-i-enjoy sa impyerno, kapatid. Kung mayroong mang soul winner na galing sa impyerno, siya ang pinakamatapat na soul winner, kapatid. Kasi naranasan niya ang apoy sa impyerno. Praise God, you are saved today. Amen? No? Naligtas ka. Amen? Pinili ka ng Diyos na maligtas. Amen? Yan ang blessing ng Panginoon. Blessing na ikaw, anak ng Diyos. Amen? John 1:12, but as many as receive Him, to them will be power to become a child of God. What a blessing! You're a child of God. Amen. You're a child of the King of Kings, the Lord of Lords. Amen. Ay kung anak ka lang ni Ayala, blessing ka na. Amen. Anak ka ni, sino ba yan? Ni Lusutan, blessing na. Amen. Ibang klase ka. Amen. Anak ka ni Bongbong Marcos. Lalo na kung anak ka ni Bong Barona. Amen. Amen. Pinagpala ka. Amen. Makita natin, ang anak tayo ng hari na mga hari. Pinakamayaman sa lahat, the rich God, the owner of everything. Yan ang ama natin. Amen? Yan ang ama natin. Oo. Kaya mga kapatid, pinagpala tayo ng Diyos. Amen? Iko, I am the child of the King of Kings, the Lord of Lords, the owner of everything. Amen? Bakit?
Araw-araw may alak. Magkano ang alak? Magkano ang Red Doors? 100. Iwan ko lang, tumaas na ngayon, 120. 100 isang araw. Ay, 100 lang ang budget mo isang araw. Ay, isang buwan ka, araw-araw nagiinom. May barkada ka pa. Amen. 3,000. I-times mo siya sa 12. Naku po. Magkano na yan? Ha? 36,000 na. Ang isang taon mo, kapatid. Red Horse lang yan. Hindi pa kasama ang sigarilyo. 80 pesos sang kaha. Marami ka pang barkada. 180 na naman. Another 30,000 na naman. 60,000 na ang iyong gastos. Every year, 60,000. Sigarilyo pa lamang yan. Hindi pa kasama ang pulutan. Amen. Tayo naman, medyo mayabang, may pulutan. Di bali yung mga pamilya natin, tuyo lang. Pero ang mga barkada, adobong baboy. Kaya maraming natake. Amen? Yan ang katotohanan, kapatid. Kasi kami ay pamilyang manginginom. Ang bahay namin ay araw-araw parang may birthday. No. Kahit walang birthday, may birthday. Amen. Kaya salamat sa Diyos, binago tayo ng Panginoon, nakatipid tayo. Amen. Imagine, sigarilyo at Red Horse lang, hindi pa kasama matanduay. Amen. 60,000 na. Oo. Tapos magpo-first fruit ka. Oo. 60,000. Amen. Naghihinayang ka na. Amen. Oo. Pero ilang taon ka 60,000 a year. Amen. Tapos pagdating ng first fruit, 6,000, parang nag-iisip ka na ng malalim. Amen. Pero nung bumili ka ng Red Horse, mga inumin, hindi ka nag-iisip. Amen. Pagkatapos noon, puno ka ng sakit. Amen. Ako ay nagkasakit sa ospital. No, dahil sa alak. Ano sabi ng doktor sa tatay ko? Iyan. Siguro kung bibilangin natin ang ininom nitong taong ito, isang truck, sabi sa tatay ko. Isang truck lang. Salamat sa Panginoon, tayo naligtas. Ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sabi ng salita ng Diyos sa Luke 10 verse 20, rejoice because your name is written down in heaven. Amen? Praise God. Ang Diyos, hindi lang tayo niligtas ng Panginoon. God prepared mansion in heaven. Bagamat wala kang bahay dito sa lupa, pero sa langit, pinaganda ka ng Diyos ng mansion, mga kapatid. No. In my Father's house are many mansion. No. Let not your heart be troubled. Believe also in me. In my Father's house are many mansion. Praise God. Our King James Bible, God prepared us a mansion in heaven, and God is engineer. God is an architect. God is designer of our mansion in heaven. What a beautiful mansion. Kaya nga mga kapatid, kaya nga sabi ng salita ng Diyos, we are pilgrim and strangers of this world. Praise God, may bahay ka dito sa lupa, mga kapatid. Pero sa one day, iiwan natin yan, kapatid. Kasi this world is not our permanent home. Our permanent home is in heaven. Amen? Kaya mga kapatid, ang ating buhay dito is only living by faith. Amen? Sapat na. Amen. Ang binibigay ng Diyos sa atin. Salamat sa Panginoon. And God gave you a church which is the Baptist Church. Amen. Salamat sa Panginoon na binigyan ka pa, hindi ka lang niligtas ng Panginoon, binigyan ka pa ng simbahan, mga kapatid, na tunay, totoong simbahan, the right church, mga kapatid. In fact, mga kapatid, we are in the right church. Bagamat walang perfect church. Kasi ang simbahan, mga taong makasalanan na naligtas. Amen. Kaya maghanap ka ng perfect na simbahan, perfect na pastor, perfect wife, wala kang makita, kapatid. Bakit? We are sinners saved by grace. Amen. Ang perfect na simbahan sa langit na. Amen. Praise God. We have a church like this. Amen. Bagamat siksikan tayo, and one day, God give us a good place for worship. Amen. No? Nakita naman ng Diyos yan. Amen. Oo. Hindi natin alam sa kabila kung anong ginagawa na nila. Amen. Praise God. God gave us Christian friend. Amen. Christian fellowship. Amen. Salamat sa Panginoon.
May mga Kristiyano, kapatid, na karamay natin sa panahon ng pagsubok, problema, mayroong nanalangin sa ating kapatid. Praise God. Yan ang mga blessing, spiritual blessing, kapatid, na nakikita natin dapat. Amen. Praise God. God give us peace of mind in Philippians 4:7, and the peace of God passeth all understanding. Isipin mo, marami kang problema. Marami kang babayaran. Oo. Ay, pag nakahiga ka, goodbye Philippines. Magkita na kayo sa umaga. Pero maraming problema, kapatid. Yan ang blessing ng Panginoon. Amen. Oo. Kahit walang ulam ka, okra lang, amen. At anong tawag yan? Yung talbos na kamote, ilalaga mo lang, isawsaw mo sa tuyo, amen. Maganda sa okra. Pag kinain mo, dire-diretso na. Hindi mo nangunguyahin. Paglabas, okra pa rin. Amen. At pwede mo ulit iprito. Amen. Ang ganda, no? Binigyan ka ng Diyos ng panlasa. Amen. Oo. Binigyan ka ng masarap na panlasa. Amen. Marami, alam mo, mayroon kaming siniraan. May-ari siya ng pinausukan restaurant. Kasama ko yung pastor. Oo. Alam mo, pagkatapos namin na isiran, yung may-ari, oo, anong sabi niya? Nakakainggit kayo. Pinakain kami. Nakakainggit kayo. Oo. Mabuti pa kayo. Nakakain kayo ng masarap na pagkain. Ako may restaurant, hindi ako nakain ng masarap. Lugaw-lugaw lang kinakain niya. Bakit? Meron siyang cancer of the tongue. Amen. May cancer sa dila. Hindi niya malasahan ang pagkain. Pero may-ari siya ng restaurant. Amen. Ikaw, sa gilid ka lang ng restaurant. Amen. Sa gilid ka lang ng Shakey's kumakain. Sa gilid lang. Sa gilid ka lang ng McDo. Oo. Pero, mga kapatid, binigyan ka ng Diyos ng panlasa. Amen. Yan ang mga Baptist blessing. Amen. Kahit anong ihain mo. Amen. Ubos. Amen. Parang bagyo ngayon. Amen. Binabagyo. It is our profession of God's blessing. Ito, kaya nga nagbibigay tayo ng first fruit dahil tayo ay magpayag sa Diyos. Lord, we are so grateful. Nalampasan ko, Panginoon, ang maraming problema. Maraming pagsubok, Panginoon. Oo. No, mas marami akong walang pera kaysa maraming pera. Amen. Mas marami akong utang kaysa tinatanggap. Pero, nandito pa rin ako. Amen. Nananambahan sa Panginoon. Yan po ang mga spiritual blessing. Spiritual blessing that money cannot buy. Blessing na may trabaho ka. Amen. May trabaho ka, may negosyo ka. Praise God. Amen. Na pinagkatayawaan ka ng Diyos. Amen. Narinig ko na sa ating Sunday School, good stewardship. Amen. If you are not good steward, you will become bankrupt. Amen. Pag hindi tayo gandang katiwala ng Diyos, mapagkatiwala ng Diyos, one day, we will become bankrupt. Amen. Kaya may trabaho tayo, praise God. No? Salamat sa Panginoon. Iniingatan ka ng Diyos sa trabaho. Amen. Araw-araw nagbabiyahe ka, nagmumotor ka, iniingatan ka ng Diyos. Amen. Iniingatan ka ng Diyos. Mahulog ka na sa butas. Pero may sumigaw, may butas. Amen. May nakakita na ko, kapatid, yung Bombay, nagmumotor na baha. Mamaya, nawala na yung Bombay. Nahulog sa butas. Sipin mo yung kapatid. Saan yung Bombay? Nahulog. Malaki palang butas. Kasya ang motor. Kasama ang Bombay. Kaya nagpasalamat yung mga sisingilin niya. Hindi nakarating ang Bombay. Amen. Iniingatan tayo ng Diyos. Amen. Electrician ka, hindi ka na kuryente. Amen. Hindi sumabog ang transformer. Amen. Si Brother Mike, nalaglag lang.
Amen. Nawa kanya laglag. Ay, wala kayo. Wala kayo kay Ronron. Si Ronron na si Ronron. Oo. Si Brother Ronron. Kapatid. Oo. Electrician yan. Ha? Sinagi niya ng sampayan. Ha? Yung kanyang nasagi niya yung transformer. Ha? Sabog ang transformer. Buong bayan, walang kuryente. Sabi ko, salamat ka, no? Transformer ang pinasabog mo. Buhay ka pa. Sinagi niya lang. Grabe. Nabuhay. Biro mo yan, kapatid. One time, mga kapatid, nagsusundo ko sa mga, kay JB, kay Iyo, sa school, kapatid, doon mismo, sa tapat ng aking tinastambayan, sumabog ang transformer. Buti, hindi ako nakarating agad. Kasi nagmerienda pa ako, hindi ako nakarating agad doon. Nakabike ako doon. At doon ako nagtatambay. At kumakain, nagmemerienda doon. Yung may doon, yung itlog na may balot na yan. Quick. Kumakain kami ng quick doon. Doon kami sa ilalim ng transformer na may payong. Pagdating ko, kapatid, naku po, ang payong sunog na. Ang mga tao doon ay dinadala na sa ambulance na. At may namatay pa, classmate ni JB. Amen? Sabi ko, itong lugar na ito, sa tapat ng transformer, dito ako araw-araw nagtatambay. Pero yung panahon na yan, hindi ako nakarating agad. Kaya salamat sa Panginoon. Bakit? Binigay ko aking first fruit. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. It is provision of God's blessing. Amen. Oo. Provision of God's blessing. Pinapahayag natin na ang Diyos ay pinagpala tayo ng Diyos. Maraming kabutihan ang Diyos na ginawa sa ating buhay. Oo. And pag tayo patuloy pa magbibigay, ibig sabihin, continue. Nagsasabi ka, Lord, continue to bless me this year. Amen. Continue to bless me spiritually. Continue to bless me financially, materially, emotionally, family. Lahat na, kapatid. In all aspect of our lives, ibe-bless tayo ng Panginoon. Amen. Kaya, mga kapatid, salamat, you're still alive today. Profession, Lord, pagdagdagan mo pa ang aking buhay this year, magbibigay ako ulit ng first fruit next year. Amen? And yan din ang pinangako ko sa Diyos nang dinala ko sa MCI. Amen? Oo. Binatanggal ko yung niyan sa ICU. Sabi ko, hindi ako magpa-ICU. Oo. Binatanggal ko yung oxygen. Oo. Lumipat ako doon sa doktor, ng doktor natin. Kasi mahal ang oxygen. Biro mo yan, 3 oras lang, 7,000 na. Amen. Pag isang araw ka, 35,000. Oo. May 3 araw ka, 100,000. Sabi ko, hindi na. Oo. Ibibigay ko na lang sa Panginoon ang first fruit ko. Praise God. I'm still alive today. Amen. Oo. Eh kung doon ko binigay sa hospital yan, hindi sila ngayon ang tatayo ng building. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Number 2. It is profession of God's blessing. Pinapahayag mo lang, Lord, thank you. Pinagpala mo ko, O Diyos. Marami kang blessing na kinatanggap. Amen. Naking pina-numerate na kanina ang mga blessing ng Diyos. At marami pa dyan na mayroon ka na hindi ko nabanggit, mayroon kang blessing ng Panginoon. Iningatan ka ng Diyos. Oo. Nakatawid ka sa COVID. Amen. Baka ilang beses ka na positive. Amen. Pero hindi ka na na-detect kung ikaw ay positive. Naggumaling ka na lang kusa. Amen. Salamat sa Panginoon. Yan ang blessing ng Panginoon. Pinagaling tayo ng Diyos. Amen. Alam mo, pag nag-post ako sa mga kapulisan, kasi marami tayong na-expose tayo sa mga tao. Amen. Sabi ng mga kaibigan, take care. Sabi ng mga kaibigan ko,
Sabi ko, God will take care for me as long as we preach the gospel. Amen. Kaya salamat. Number 2, in verse 4 to 9. Is the picture of salvation. Amen. Ang first fruit ay larawan ng kaligtasan. Amen. Tingnan natin ang kalagayan ng Israel. Amen. In chapter 4, in verse 4 and 9, in chapter 26. Amen. And the priest shall take the basket of thine hand, and sit down from the altar of the Lord, and shall speak, say unto the Lord thy God, and a Syrian ready to perish. Amen. Ang Syrian, handa na silang pahirapan. Amen. Perish. Amen. Patayin. And he went down into Egypt and sojourned with a few, become a nation and great, mighty, and populous. It is the picture of salvation. Amen. Makita natin, kapatid, no? Na ang the Egyptian, na they are afflicted by Egyptian. Pinahirapan sila ng Egyptian. They are the bondage of Egyptian, of Egypt. Sila ay ginawa ng alipin, kapatid. For how many years ang Israelite ay ginawang alipin, kapatid? Ngunit sa panahon na ito ay sila ay nagkaroon ng kalayaan, kapatid. Iniligtas sila doon sa kamay ni Pharaoh going to promised land. Amen. Nandoon sila dinala ng Diyos sa lugar floweth with milk and honey. Amen. Makita natin the picture of salvation. Kaligtasan, kapatid. Niligtas sila doon sa kamay ni Pharaoh, na sila ay pinahirapan, pinagpapatay, kapatid. Pero salamat sa Diyos, kapatid, ano, na sila ay inahon doon sa kahirapan. Dinala doon sila sa lugar ng pagpapala. Amen? Oh. Salamat, mayroong leader, kapatid. Mayroong Moses, mayroong Joshua, kapatid, na nangunguna sa kanila para sila ay iligtas doon, kapatid. Sa Ehipto, kapatid. Yan po ang larawan ng ating kaligtasan, kapatid. Na tayo man minsan ay doon sa kamay ni Pharaoh, kamay ni Satanas, na tayo pinahirapan ng kasalanan, kapatid. Pinaglaruan ng diablo, and praise God, we are saved today. At pinalaya tayo ng Diyos, at tayo ngayon ay malaya na, mananambahan sa Diyos. Amen. Dati hindi tayo makasimba kasi nandiyan ang mga barkada. Amen. Praise God. We are saved today. Amen. Think about, nakasama natin ang Panginoon. Hindi lang tayo iniligtas ng Panginoon, kundi sinamahan pa tayo ng Diyos. Amen. Nilagay pa tayo ng Diyos sa simbahan, kapatid, na kung saan tayo magpatuloy sa gawain ng Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. Kung hindi tayo naligtas, saan tayo ngayon, kapatid? Saan tayo ngayon? Maybe ang iba sa atin ay nasa kulungan na, yung iba sa atin ay drug lords na, yung iba sa atin ay drug pusher na, kapatid, yung iba sa atin ay sa kulungan na, kapatid, yung iba sa atin ay patay na, natukhang na. Praise God. God save us. Amen? Naitawid tayo doon mula sa Egypt going to promised land. Amen? Inalis tayo ng Panginoon doon. Isipin mo, kapatid, kung hindi kami naalis, kapatid, every time mauwi ako sa probinsya, saan si ganito? Saan si ganito? Ay, nandoon na yan. Ang pangalan niya sa lapida. Namatay na, makainuman ko. Amen. Praise God. Ako ay naligtas. Amen. Kasalamat sa Panginoon. Itinawid tayo ng Diyos doon. Biro mo yan, kapatid. Ang katapatan ng Diyos sa atin. Iniligtas tayo doon. At sinamahan pa tayo ng Panginoon. Amen. Ang mga Israelites sinamahan ng Diyos. Amen. In the wilderness, kasama nila ang Panginoon. Alam mo sa wilderness? Pagtawid mo sa wilderness, ay lugar yan ng mga mababangis na hayop. Dadaanan mong mababangis na hayop. Oo, may mga ahas ka diyang daanan. Pero salamat sa Panginoon, naitawid nila yan. Hindi man lang sila nasaktan. Amen? Iningatan sila ng Panginoon. Imagine, kapatid, in the morning, habang sila naglalakbay, mayroong pillar of clouds. Amen.
speaks of God's protection. Amen? Yan kanina sinasabi ko. Pinoteksyahan tayo ng Diyos. Nandoon ang proteksyon ng Diyos sa bawat isa, sa bawat pamilya. Nandoon ang pillar of clouds speaks of the presence of God. Kapatid, na sa panahon na tayo may problema, kasama ang Diyos. Sa panahon ng kasaganahan, kasama natin ang Diyos. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos in the wilderness, kapatid. Sa panahon na tayo kawawalan, may problema, hindi tayo iniwan ng Diyos. Sinamahan tayo ng Diyos. Like Israelites, for 40 years, sinamahan ng Diyos. Nandoon ang pillar of clouds. Kung saan ang mga Israelites, nandoon ang pillar of clouds. Speaks of the presence of God. Sa gabi, nandoon naman. No? Nandoon naman ang pillar of fire. Speaks of the presence of God. Sa araw, nandoon ang proteksyon ng Diyos. Sa umaga, nagbibigay ang Diyos ng mana every morning for 40 years. God's provision. That's the promise of God in Hebrews 13 verse 5. I will never leave thee nor forsake thee. Kaya mga kapatid, ang larawan na ito is the picture of salvation na tayo inahon ng Diyos doon sa kahirapan ng mundong ito. At nilagay tayo ng Diyos sa masaganang, masayang buhay. Wala nang pinakamasayang buhay. Maliban na ikaw ay sa kalooban ng Diyos, kapatid. Tandaan natin, pag wala tayo sa kalooban ng Diyos, kapatid, is a very dangerous decision. Dangerous things, mga kapatid. Pag wala ka sa kalooban ng Diyos, wala ka sa simbahan, is a very dangerous. Dangerous, kapatid. Bakit? Wala nang kasiguruhan ka. Amen. Pag wala ka sa simbahan, wala kang marinig na salita ng Diyos. Amen? Kaya is a picture of salvation. Salamat tayo naligtas, kapatid. Karapat dapat tayo sa impyerno. Praise God. We are saved today. Kasama ang ating pamilya, kasama ang ating mga anak, kapatid, nakasama-sama natin sa pananambahan. What a blessing, kapatid. Amen? That's the picture. First fruit is the picture of salvation. Amen? And lastly, mga kapatid, in verse 10. Tapusin ko na sa verse 10. And now, behold, I have brought the first fruit of the land, which thou, the Lord, given me. Thou shalt set it before the Lord thy God, and worship before the Lord thy God. Ano ito? It is proclamation of worship. Amen. Ibig sabihin, ang pagbibigay ng first fruit is a form of worship the Lord. We worship the Lord. Amen. We honor the Lord with our first fruit. Honor the Lord with our first fruit. It's a form of worship. We are worshiping God for what He hath done for us in our lives. For past many years sa ating buhay ay nandoon ang pag-iingat ng Diyos sa atin. Nandoon ang pagliligtas ng Diyos sa atin. And today, I will proclaim to worship my God, my Savior. I want to honor Him. Kaya nga sabi niya sa Proverbs chapter 3, verse 9, honor the Lord with thy first fruit, and all thy substance, and all the increase. At doon, pagpalain po tayo ng Diyos. Amen? I-proclaim natin na tayo ay nag-worship sa Panginoon. Amen? At doon, tayo pagpalain ng Panginoon. In verse 10, ng pangako ng Diyos, if you proclaim to worship God, so shall thy barns filled with plenty, and thy presses shall burst out of new wine. This year, pagpalain ka ulit ng Panginoon. If we give our first fruit, ibig sabihin, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, continue your blessing to me and my family. Tuloy-tuloy mo lang, Panginoon, ang blessing ng Panginoon. Kung na-enjoy mo ang blessing this year, itong year ulit, i-enjoy natin muli, mga kapatid.
Yan ang dahilan kung bakit tayo nagbibigay ng first fruit. It is the profession of God's blessing. It is the picture of salvation of the Lord. And it is the proclamation of worship. We honor God in area of our giving our first fruit. I hope very clear to us why we give our first fruit, why we practice first fruit. Ang blessing niyan, kapatid, nandoon na, babasahin nyo na lang sa Deuteronomy chapter 28. Amen? Pag sinunod mo yan, kapatid, nandoon na sunod-sunod ang blessing ng Panginoon. Doon na-enjoy natin ang Deuteronomy chapter 28. Bubuksan ng Diyos ang langit. If thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord, sabi ng verse 1, observe and to do all the commandments we command this day. Ang sabi diyan, the Lord thy God set thee. And all this blessing, yan, verse 2, shall come to thee and overtake thee. Overtake. Oo. Ang blessing mag-overtake. Uunahan ka ng blessing. Hindi lang overtake, overflow. Aapaw. Hindi lang yan, overflow pa. Overrunning. Running over. Amen. Yan po, kapatid. Yan dapat ang experience natin. Overflowing blessing. Overrunning, overtaking blessing, kapatid. Kaya mga kapatid, yan ang blessing ng Panginoon. Oo. May kaangat yan sa Luke 6:38. Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, and running over. Amen? Oo. Kaya salamat sa Panginoon kasi nag-expire na yung ating mic. I hope very clear ang mensahe ng konsepto ng pagbibigay ng first fruit. Amen. Minsan man, kapatid, ako hindi matapat sa pagbibigay ng first fruit. Bakit? Hindi maliwanag sa akin kung bakit tayo nagbibigay ng first fruit. Akala ko naman, palakihan lang ng first fruit, okay na. Hindi pala. Ito pala ang malinaw. The biblical giving of first fruit. Amen. I hope you learned something today. Amen. Alright, salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa mga langit, salamat sa inyong mga salita namin ito ngayon. Why we give our first fruit, Panginoon? Because you are worthy sa aming first fruit, Panginoon. We want to honor you, O God, in the area of first fruit. Salamat po sa mga salita, Panginoon. Habang tinutulog at panyaya, the message is very clear to you today, and you want to honor sa mga hindi pa nakapractice ng first fruit. I encourage you to practice first fruit this year and enjoy the blessing, overrunning blessing, overflowing and overtaking blessing. Sige po, usapin natin ang Panginoon. Usapin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Profess it to the Lord. Lord, thank you. Ipahayag ko na matapat ka sa buhay ko. Kaya na-enjoy ko ngayon ng mga blessing. Marami akong spiritual blessing, material blessing, emotional blessing, family blessing. Praise God for those spiritual blessing that money cannot buy. Thank you for salvation. Thank you for our worshiping God today. Sige po, kasapin natin ang Diyos.
dakilang Diyos, mga kapatid sa lahat, thank you God for the great message today. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God. Salamat po, Panginoon, sa mga anak mo. Salamat man Espiritu sa gabay niyo sa amin ngayong umaga. Salamat o Diyos, mga kasama namin sa live stream. Pagpalayo namin, Panginoon, pagbibigay ng first fruit ngayong umaga, Panginoon. Maraming salamat o Diyos, pinupuri ka namin dahil sa iyong kadakilaan sa aming buhay, Panginoon. Kaya kami makapagbigay pa ng aming first fruit, Panginoon. Salamat po, Diyos. At dinudulog ko mga lahat sa inyo. I bring back all the glory and honor to the name of God, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Okay? Bago tayo magbigay ng ating tithes and offering, unahin mo natin yung pagbibigay ng first fruit. Amen. Sige, mag-ano na tayo. Diyan siguro sa kabila, mag-ano na lang kayo ng offering bag yan. Pero dito kami sa aming, pagyan pala. Mamaya na lang yung offering na yan. Sa first fruit muna tayo mauna. Amen. Okay, bigyan mo natin ng halaga. Aawitin na. Ang una pa na magbigay muna ang aking family. Kami magbigay. Habang inaawit natin yung How Great Thou Art. Awitin mo na, habang inaawit ang How Great Thou Art, kami muna una family ang magbigay ng first fruit dito sa box. And kayo na po ang masunod. Gusto nyo by family, or whatever, Kami muna ang example sa pagbibigay ng first fruit. Amen. Awitin natin ang How Great Thou Art. Sabihin si Iyo. Awitin mo na. Tayo po ay hindi na tayo, kasi habang inaawit na lang po, Okay. Sige po, awitin po natin yung How Great Thou Art sa 166. Kahit hindi na po tayo tumayo. Total, tatayo rin naman po tayo habang sige, tayo na lang kasi ganun din naman tatayo rin naman kayo. Ngayon, tayo po tayo while we are giving our first fruits offerings ay awitin po natin ang How Great Thou Art on the first verse, signal 166 po, all together sing, Oh Lord my God, when I know some wonder, consider all the
para pag-pray natin ang mga handog natin sa Panginoon, ating first fruit, panalangin natin sa Panginoon. Dakilang Diyos Ama sa langit, salamat o Diyos sa mensahe ng konsepto sa pagbibigay ng first fruit. Salamat po sa mga salita nyo, Panginoon, at mayroon kang pangako sa amin, Panginoon, sa pagbibigay ng first fruit, Panginoon. Lord God, basbasan mo po ang mga kaloob na ito, Panginoon, ang mga kamay na nagbigay, ang mga anak ninyo na nagbigay sa first fruit, Panginoon. Ikaw po ang magbalik ng mga pagpapala, Panginoon, sa kanila. Mayroon kang pangako sa kanila, Panginoon, sa bawat isa sa amin. If we honor the Lord with the substance and the first fruit of all thy increase, so shall thy barns filled with plenty, and thy presses with new wine. Salamat po, Panginoon, sa mga pangako ninyo, Panginoon, at sa mga anak rin ninyo, Panginoon, na hindi pa nakapagbigay, pagpalain po sila, O Diyos, at bigyan sila ng another opportunity to give their first fruit also, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, at tanggapin mo, Panginoon, mga handog nito for your glory and honor to thy name, at ito ay magamit pa, Panginoon, sa inyong kalwalhatian, Panginoon. Maraming salamat, at tanggapin niyo ang mga first fruit namin sa inyo, Panginoon. Sa iyo lang po ang kalwalhatian. Ang lahat nito, ang handog namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Tayo mapo na po. Sa mga nandyan sa kabila, kayo na lang pupunta. At sa mga hindi pa natin nakasama ngayon umaga, at mamayang gabi, at meron pang pwede pang magbigay ng inyong first fruit. Amen. Alright, salamat po sa Panginoon. Amen. Okay, salamat sa Diyos. Amen. At sambahin po natin pala ang ating Diyos sa pagpangitan nating tithes and offering to the Lord. Tawagin na po natin ating usher na ating tithes and offering. Tayo po'y mag-pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa aming pong pananambahan. Sa umagang ito, salamat din po Panginoon sa mensahe na aming pong natanggap Panginoon sa oras na ito. Salamat din po sa mga nagbigay Panginoon, sa first fruit Panginoon. At salamat din po Panginoon sa pagkakataong ito na muli ay binigay niyo po sa bawat isa upang muli ay may balik po namin ang aming po mga tithes and offerings. Dalangin po namin, Panginoon, na itama niyo pong aming pong puso sa aming pong pagbibigay. Bigyan niyo po kami ng humble and cheerful hearts. At higit po sa lahat ay makapagbigay po kami, Panginoon, na kayo po ang tanging dahilan at maitaas po ang inyo pong pangalan. At pagpalain niyo po ang aming pong salapi na malilikom sa umagang ito magamit sa ikalalago na inyo pong ministry, sa ikakabot pa po ng maraming tao na handang tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. At patuloy na kayo po ang magpala sa bawat isa, Panginoon, na magbibigay. Ganon din po, Panginoon, na patuloy niyo po bigyan ng opportunity ang bawat isa na may balik po namin ay po mga tithes and offerings. At muli, umingi kami ng tawad sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. God bless as you give.
Okay, so mamaya po, wag po tayong mawawala. Amen. At meron po tayong highlight ng ating fellowship po mamaya. Meron po kaming ninandang choir medley. Amen po. Mga nasa 15 minutes po na pag-awit po ng choir. Amen. Kaya wag po kayong malilate. Pag-pray natin na magkaroon na po ng maayos na panahon. Amen. Hindi naman po yung hindi man masyadong malakas yung ulan. Amen. So kita-kita po tayo mamaya at doon po tayo sa Phase 10 covered court. At yung kung meron po kayong food ay doon lang po yan, may table po doon ng iwanan ng food. May table din po doon para sa raffle at may table din po doon para sa exchange gift. Tapos may table din po doon yung magbibigay ng regalo po sa akin. Ay, no. Di po. At sa after service po ay meron po tayong mga palaro. Ano po? Meron po tayong basketball para sa mga senior. At whole court po, whole court. Whole court. Tapos sa mga senior po yung piko. Yan. So tayo muna po umawit before po natin masaksihan yung ating baptism ngayong umaga. Amen? So pawit po tayo ni Brother Gay. Amen. Meron po tayong baptism ngayon. Amen. At mamaya pong hapon ay sa mga hindi pa po nakasama natin ay itutuloy po natin ang ating first fruit offerings. Amen? Tayo po ito mga lahat. Awitin po natin hymnal 227. O come, all ye faithful. Awitin po natin the first and the last verse. All together sing, O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ, the Lord, the last verse. Yeah, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Christ the Lord. Amen. At tayo po ay magwawakas sa prayer. At bago po natin masaksihan ang ating baptism. At see you po mamaya sa mga kasama po natin sa live stream. Kita-kita po tayo mamaya. Kung 2 years na po kayong di nagpakita dito, nakikiusap na po kami. At kayo po ay makasama po namin mamaya. Doon po tayo sa Phase 10 covered court. Malaki po doon. Kung tayo po ay gusto nyo ng matinding social distancing, pwede po kayong lumayo sa amin. Pero mababait naman po kami. Amen. Tayo po ay mag-closing prayer. Hilingin po natin si Sir Alvin to close us in prayer. Amen. Tayo po ay mag-closing prayer. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa worship na araw na ito, Panginoon. Salamat sa mensahe, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa privilege, Panginoon, na kami po ay makapagpasalamat, Panginoon, sa inyo sa buong taon, Lord God, for being faithful to us, Panginoon, spiritually, in our family, at sa lahat ng aspeto, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na kami binigyan niyo po ng privilege, Panginoon, na makapagbigay sa aming first fruit, O God.
And we know, Panginoon, na ito po ay ang practice na ito, Panginoon, ay sa amin, Panginoon, na makakatulong sa amin, Panginoon, upang lalo pa po kaming pagpalain, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa simbahan. Salamat sa pastor, sa iyong salita na nagtuturo sa amin, Panginoon, sa mga ganitong practice, Panginoon. And we pray, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi pa po pagbigay ng first fruit, hindi pa nakapag-practice, Panginoon. We pray, O God, na bigyan niyo po sila, Panginoon, ng more blessings, Panginoon, na ilang magamit, Panginoon, at we pray, O God, na tulungan niyo po sila, Panginoon, na sa susunod na pagkakataon, Panginoon, na sila din po ay makapagbigay, Panginoon. Salamat po sa aming fellowship ka ngayong umaga, Panginoon. Ang dalangin ko rin po, Panginoon, ang good weather mamayang gabi, Panginoon, para sa aming Christmas fellowship. And I pray, Panginoon, na sana po, Lord God, na makasama po namin lahat ng aming mga kasamahan, Panginoon, sa church na ito. Pang kami po, Lord God, ay mapuri po namin kayo, Panginoon, sama-sama, face-to-face, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya. Salamat sa mga pagpapala na yung binigay po sa amin, Panginoon. Salamat sa mensahe. Salamat sa aming pastor, Panginoon, na walang sawang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng mga mensahe sa iyong salita. Salamat po ng marami. Kami po ay humihingi ng patawad po sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. Salamat po sa kaligtasan na iyong binigay po sa amin. Ang lahat ng ito aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Lumangon at lumakad sa Amen. Masyadong mabilis ang pangyayari. pagka yan, binotis mo man ulit, mabira. Matinding sobra-sobra na sa pagiging baptist yan. Hindi, sige, kahit palakpakan na lang natin. Amen. At, tapos na, no? Tapos na, lumubog na eh. Ha? Wala ka nang ulitin natin yan. Di naman kasalanan kung ulitin, no? Wala naman sa Bible na hindi pwedeng ulitin. Amen. So, salamat po. Mamaya, see you po. At hintayin lang po natin yung magbubulong po sa inyo ulit ng at saka kasi umaambon po. Wala pong lalabas kasi umaambon po. At baka kayo po ay sipunin at magkasakit. At mahirap na kasi kayo rin magdadala mamaya. Wala tayong makain. Hindi po, hintayin lang po natin sa sakyan na magparada po dyan at sakit. Yung mga magdadrive na lang po muna yung lalabas tapos abang na lang po tayo.